So good evening guys. Yan, ano tayo ngayon? For today's vlog, magtuturo tayo kung paano i-connect yung ating MOSFET standard na HY1906. Yan. So yan, ano pa hinihintay natin guys? Umpisa na natin. So good evening guys. Yan, share ko na sa inyo yung ating diagram ng HY1906. Yan, so bago lahat, sabihin ko lang yung mga piyesa na gagamitin natin. So ang una, meron tayong 1 pieces ng 8-pin relay. And then second, 6 pieces or 8 pieces ng HY1906 or IRF3205 MOSFET. Yan. Same connection lang po yan. 6 pieces ng 10 watts kung ang gagamitin yung MOSFET ay 6 pieces. Pero kung 8 pieces din. Yan po. Ang value niya po is 10 ohms, 1/2 watts. Tapos meron po tayong 2 pieces ng 100 ohms, 1 watt. So kahit 8 or 6 na pirasong HY po okay lang yan. Dalawa lang po talaga ang gagamitin. 2 pieces po ng 150 ohms. So same lang po siya sa 100 ohms. Pero ang value niya po is 150 watt. 150 ohm, 1/2 watt. Yan. Tapos 1 piece ng capacitor for 50 volt 2 UF. Kung na kayong tumaas. 1 piece ng 12 volt pan. 1 piece ng diode na IN 5400. Pwede din po yung 5404. Tapos 2 pieces po ng bolts and nut. Yan. Saka yung pair of heatsink. Yung bolts and nut po, ito yung nilalagay sa MOSFET. Yan. So kung 8 ang gagamitin nyo na MOSFET, siyempre 8 rin na bolts and nut. Saka yung tornilyo na lagayan ng stick nyo. Kailangan nyo rin po nun mga wires. Yan. So yan, kung makikita nyo, meron ako in-highlight dyan na orange. Yan yung mga connection ng ating positive. So dito for example, dito sa diagram, kung makikita nyo, is 2x2 lang to. Para mabilis kong mai-diagram. So pero kahit marami yan, gawin nyo 3x3 or 4x4. Ganyan pa rin po ang connection nyo. Pagdudugtong-dugtongin nyo lang. So yan. Punta muna tayo sa mga paan ng ating MOSFET. So HY1906 to. So sa bawat, ang MOSFET po ay meron siyang gate, drain at source. Yan. Ang gate niya po is kung nakatapat sa inyo yung mga paa niya, yung nasa bandang kaliwa po yan. Then yung drain naman, yan po yung nasa gitna. And then yung bandang kanan, ito po ang kanyang source. Yan. So sa ating gate, maglalagay tayo ng isang piraso ng 10 ohms, 1/2 watts. Yan. So doon din sa kabila, ganun din. So dito ganun din. Kaya magka-opposite yan dahil magkaharap sila. Pero pag inikot mo po yan ng pag ganito, ito pupunta rin to dito. Yan, tingnan nyo po, ayan o. Nandito na siya. So pag dito siya sa kabila, huwag kayo malilito, nandito siya. Yan po. Yan. So maglagay kayo ng 10 ohms. 10 ohms, kukonek nyo yan ng gamit ang wire. Yan. And then, magkukonek din kayo dyan ng isang 100 ohms. Papunta naman po yan dito sa ating source. Yan. Tandaan nyo po, dito sa dulo ng 10 ohms na 1/2 watts, kunik kayo ng isang 100 ohms, papunta dito sa source. Yan. And then, connect din kayo dito ng isang 150. Papunta naman po yan dito sa ating kabila. Yan. Dito sa drain or yung pinakagitnang paa ng ating MOSFET. Yan. So, ang value niya is 150 ohms, 2 watts. Yan. So, okay na po yun. Tandaan nyo po from doon sa dulo ng 10 ohms, 1/2 watts. Connect ng isang 100 ohms, 1/2 watts. Papunta dito sa ating source. Then, connect ulit kayo ng isa, 150 ohms. Papunta naman sa ating drain ng ating MOSFET. Dito po sa kabilang part. Dito sa kabilang to. And then, punta po tayo dito sa ating drain. So, ang drain po natin. So, linawin ko lang. Itong parang may mga jump na ganyan. Parang letter C, katulad ng mga ito. Yan. Ay, kita nyo yan. Yan. Ibig sabihin po yan, nag-jump. Wala siyang connection. Yan. So, ito rin natin. Ito ang ating drain. Yan. Drain. Tapos, drain din. So, yun. Drain to drain lang tayo, guys. Yan. And then, yung drain na yan, pupunta po yan dito sa ating relay. So, ang relay po natin, nandito yung tornilyo nakaharap sa ating trapo. Lagi niyong tatandaan. So, drain, pupunta yan dito sa ating third pin ng ating 8-pin relay. Yan. Then, dito rin sa kabila po, drain din, ganun din. Yan. Pupunta rin po yan dito sa ating third pin ng 8-pin relay. Yan. Paghihinangin nyo lang yung dalawa na yan. Yan o. Drain to drain. Yan. Tapos punta ng third pin ng relay. Andito po ang tornilyo, tandaan nyo.
Sa unahan, nakatapat po ito sa ating trapo, yung may tornilyo. Baka kasi mabaliktad po yung lagay nyo. Magkakaiba ng connection yun. So, sunod naman po natin yung ating source. Yan. Ito po ang ating source. Connect natin sa source. Yan, source. And then, itong source na ito, connected na po ito sa ating negative battery. Ito po yung negative battery natin. Source, connected to negative battery. Hindi na kayo magkoconnect ng negative battery. And then, itong source po na ito ay lilipat dito sa kabilang parts ng ating MOSFET. Source to source lang po yan. So, source. Yan, source. Source. Yan. Basta puro source po. Mula dito sa kabilang ito, tatawid, papunta dito sa kabila. Yan. Then, same dito sa kabilang ito. Ito po yun, yung source natin. Tap lang po tayo ng isang sorry, mali. Magkakaiba tayo ng ano. So, dito sa 10 ohms, dulo ng 10 ohms para maliwanag, katulad sa kabila. Dulo ng 10 ohms, connect kayo ng isang 100, pupunta nyo sa source. Yan, so ito yung source. And then, dito ulit sa isang 10 na ito, connect ulit kayo ng 150 ohms, 2 watts. Yan, papunta rin dito sa ating drain. Yan, katulad lang po dito, drain. Baliktaran lang siya kung makikita nyo. Ito yung 10 ohms, 100, papunta sa drain. Tapos, isang 150, papunta sa ating drain. Yan, so 100, nakakabit sa base, dulo ng 100, ay yung 10 ohms nakaka-connect sa base, sa dulo ng base. Kuha kayo ng 100, lagay nyo dito sa 10 ohms, papunta sa ating drain. Ay, sorry, source. And then, tap ulit kayo ng isa, 150 ohms naman, ito yun. Papunta naman yun dun sa ating drain. Yan. So, okay na tayo dun, guys. Medyo mahirap kasi talaga ito eh. So, intindihin nyo lang itong diagram pagka, makukuha nyo talaga yan. So, tapos na tayo dun. Basta ang tatandaan nyo po, yung drain lang po, ay yung ating source lang. Yung ating source lang ang lilipat sa kabila. So, yung drain to drain, ganun lang dito lang sa kabilang part na to. Yung drain dito, ganun din. Yung ating gate, ganun din. Dito, lang siya, connected lang siya dito. Yan, kabilaan lang. Hindi siya lilipat sa kabila. Tanging source lang ang lilipat sa kabila. And then, tapos na tayo dyan. So, tandaan nyo, itong may orange, ay yan yung ating mga positive connection. So, itong na to, itong source na ito tumagos sa kabila, ay connected din ito sa ating first pin ng ating relay. Yan po. Ito yung tornilyo, katapat po siya ng diode. Yan. Dito po pupunta yung ating drain. For example, kuha kayong wire, kunyari itatap nyo dito sa ating source. Then lalagay nyo dito sa ating first pin sa bandang kaliwa. Yan. Katapat po siya nung may diode. Tapos magtatap din po tayo dito ng isang wire. Ayan, ito yun. Pero dito ko yan tinatap yan. Papunta po yan dito sa ating negative ng ating pan, cooling pan. Yan, para iwas overheat sa ating mga MOSFET. Ayan, tapos na tayo sa negative ng pan. Itong naman pong second pin ng ating relay, pupunta po ito sa ating primary. Ayan, ang ating primary po ay number 16 or 15. 10, 0, 10. So, yung ating second pin ng relay, pupunta po sa ating number 10 turn. Ayan. Same lang din po sa kabila. Pupunta rin po siya doon sa second pin. Pupunta rin po siya doon sa ating 10 turn ng primary. Ayan. Tapos dito sa gitna po ng ating primary, magtatap po tayo dito ng wire. Papunta po dito sa ating positive battery. Tapos tap din po tayo ng isa pang wire papunta naman sa ating switch. Yan. Tapos yung isang switch po natin dito sa first pin, bandang kanan, diode. Yan, diode po yan. So yung pinakang white ng diode, dito po nakatapat sa pinakang relay. Yan. Tapos itatap nyo po dyan yung isang switch. Yan. So pag pinagdikit nyo po ito, pag pinindot nyo ganon, itong magti-trigger itong ating relay. Magdidikit yan. Kaya siya aandar. Yan. Tapos dito sa ating dito naman po sa ating output, ang number po natin ng wire ay number 24. Mamili kayo or 25. So ang turn po natin, para sa akin na ako naggagawa, ang pinaka-the best turn ko po is 280 hanggang 320 turns. So gumagamit ako ng 2UF 450 volts. Then diretso na yung isang wire ng capacitor papunta doon sa ating stick. Then dito naman sa isa, net. So ito yung first turn, sa net natin ito ikakabit. For example, iikot tayong ganon. So ito ang net,
then ikot to 80, 320 turns. Then babalatan niyo po yung ating magnetic wire, then hinang dito sa isang wire ng capacitor, then papunta na po yun ng stick kasi yun po yung may ground, no po. Meron po kasi ilagay ito sa net dahil minsan may natitirang kuryente. So pagkuha mo ng isda sa net, lalo na kung gamit mong net ay yung parang bakal na baka mag-ground ka. So medyo delikado yun. Tapos po, sa lahat po ng connection, katulad dito sa ating primary, binabalatan po talaga ang ating magnetic wire dahil pag wala pong balat yan, hindi po magkakaroon ng magandang connection yan. Yan, kasi meron po siyang coating lahat po ng magnetic wire. Then dito pala sa ating gitna din, nakalimutan kong sabihin, bali tatlong i-connect natin dito sa ating primary na 0, dun sa center. So isa papunta sa positive, battery, and then isa papunta sa switch, and then po yung isa is papunta sa ating cooling pan, yan. Papunta po yan sa ating cooling pan, yung positive na yan. So, yun lang. Basta yung may orange po, yan po ang ating mga positive connection. So, kung meron kayong katanungan guys, free lang po na mag-message po kayo sa akin. Meron po tayo dyang Facebook account dyan sa ating wall, sa ating profile ng YouTube. So, na-include ko po yan dyan. So, doon din po sa mga gustong bumili ng mga units. Nandyan din po ang link dyan sa profile ko sa YouTube. Yan. So, kung nagustuhan nyo po ang ating vlog for today, so please subscribe my YouTube channel, and sana may natutunan kayo at nakatulong ako sa inyo dun sa mga gustong gumawa ng fish standard na pansarili nilang gamit. So yun lang ang vlog natin for today guys. So maraming salamat sa suporta nyo, sa panonood nyo po sa aking mga videos. So thank you po and God bless to all.